Praise God. Purihin ang ating Diyos. Dumulog tayo sa isang panalangin, mga kapatid. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Takilang Diyos, salamat muli, Lord God, sa patuloy na paggabay niyo sa iglesia. Panginoon Diyos, alam po namin na wala po ang aming nakatatangdang kapatid, ang aming pastor. Lord God, kayo pong patuloy na nangungusap at alam po namin na habang kami po ay lumalakad sa inyong mga banal na salita, Lord God, alam po namin na patuloy kayong gagabay at nawa, Panginoon Diyos, kayo pong patuloy na gumabay sa bawat isa, Panginoon Diyos, na gamitin niyo, Panginoon Diyos, ang buong iglesyang ito, Panginoon Diyos, upang sa ikapupuri at ikadadakilan ng inyong pangalan, Panginoon Diyos. Hallelujah, hallelujah, Lord God. Lumalapit po kami muli, Panginoon Diyos, sa pagkakataong ito, Lord God. Nandirito po ang inyong munting lingkod, humihingi po ng paggabay. Nanawa, Lord God, kayo pong patuloy na mangusap, hindi po ang sarili kong karunungan, hindi po ang sarili kong kaalaman, kundi ang inyong sakdal na kapahayagan, Lord God. Salamat at patuloy niyo po akong binibigyan ng kakabahan sa aking puso. At alam po po, Panginoon Diyos, pag nararamdaman ko ang mga bagay na ito, Lord God, kayo pong patuloy na magbibigay sa akin ng kaunawaan, ng paggabay, Panginoon Diyos, upang maibigay ang inyong mga banal na salita na ayon sa inyong sakdal na kalooban, Lord God. Patuloy po kami humingi ng bukas na puso, bukas na isipan, Panginoon Diyos, at kayo pong patuloy na mag-fill up ng mga kauhawa namin, Panginoon Diyos, sa inyong mga banal na salita, Lord God. Alam po namin na habang kami ay lumalakad, Lord God, kayo po ang patuloy na magbibigay ng liwanag ng inyong mga banal na salita at sa pagkakataong ito, Lord God, humihiling din po kami, Panginoon Diyos, kung ano man po ang mga nararamdaman na mga discomfort ng bawat mga mananampalataya, Lord God, maging aming mga pamilya, specifically ang aking may bahay, ang aking sister wife, Lord God, na ngayon ay may karamdaman, mayroon po siyang lagnat, Lord God. Subalit, ano po ba itong mga lagnat na ito, Lord God? Subalit, alam po namin na pinapaalala nyo na ang mundong ito ay sirang-sira na, Lord God, na kami po ay magnasa na umalis na sa mundong ito, Lord God. Kayo po ang patuloy na gumabay at magbigay ng kagamutan at kagalingan sa mga karamdamang ito, Lord God. Maging sa karamdaman ng mga spiritual, Lord God, alam po namin na ang inyong mga banal na salita ang patuloy na magbibigay sa amin ng kagamutan at kagalingan upang patuloy naming mailakad na sakdal ang inyong mga banal na salita at kami po ay sama-sama, Panginoon Diyos, na aangat upang salubungin ang aming Panginoon sa Kristus na pa. Mangusap po kayo, Panginoon Diyos, at sa mga nakakakinig sa internet, Lord God, na nawa ang biyaya ng mga salita niyo, Panginoon Diyos, ay patuloy na makaabot sa bawat isa sa kanila at maging sa lahat, Panginoon Diyos, na bahagi ng katawan ng aming Panginoon sa Kristo. Kayo po ang nagbibigay ng kagalakan, kayo po ang nagbibigay ng kasapatan, Panginoon Diyos, upang sa pagdating ng araw na iyon, Panginoon Diyos, maging sakdal ang bawat isa at kami po ay nasa tamang posisyon upang matatag ang katawan ng aming Panginoon sa Kristo upang salubungin siya sa lapap, Lord God. Muli, O Lord God, salamat at patuloy pong kayong mangusap at inibibigay ko na po sa inyo, Panginoon Diyos, ang pamamahala sa buong oras na ito na gagamitin niyo ang inyong lingkod, Lord God. Wala pong kaalaman, Lord God. Hallelujah. Kayo na po ang bahala sa akin, Panginoon Diyos, maging sa iglesia at sa mga kapatiran, Panginoon Diyos. Bigyan niyo po ng kasapatan sa mga oras na ito, Lord God. Tanggalin niyo po ang espiritu ng kaantukan. Tanggalin niyo po ang mga paglipad ng mga isipan, Panginoon Diyos, na alam po namin na ito ay isang pandaraya ng dyablo, Panginoon Diyos. Subalit, Lord God, mangusap po ang inyong banal na espiritu sa pagkakataong ito, Lord God, at maging sa susunod na mga oras, sa susunod na minuto, sa susunod na mga segundo, Panginoon Diyos, hanggang sa dumating ang pag-agaw, kayo po ang patuloy na manahan sa puso at isipan ng bawat isa, Lord God. Hallelujah, sa iyo po ang patuloy namin papuri, pagsamba, pasasalamat na ito sa dakilang pangalan ng ibugtong na anak ng aming Panginoon sa Kristo. Praise God, hallelujah. Buksan natin, mga kapatid, ang ating banal na kasulatan sa Old Testament, sa 1 King 17 verse 14. Sabi niya, ito ay sinabi ni Elijah dun sa widow woman, "For thus saith the Lord, God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail." 17:14 ng 1 King. So sa 14, "For thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that the Lord sendeth rain upon the earth." Purihin ng Diyos at pwede na tayong umupo, mga kapatid. Praise God, hallelujah. Napakaganda, mga kapatid, ng exhortation. At hindi ko masasabi exhortation dahil parang message. Baka, siguro, at talagang sakdal ang salita ng Diyos na maaaring ito ang message mo.
Mga kapatid, kailangan ma-manifest natin ang karakteristik na ito upang makita ang attributes ng Diyos. So, unang-una, nagpapasalamat ako sa Diyos at muli, hindi sa schedule nakasalalay ang ating gawain, kundi sa sakdal na kalooban ng Diyos, dahil alam natin ang biglaang pag-alis ng ating pastor dahil nga sa pangangailangan niya ng presensya sa mga dapat na tapusin sa pagyaw ng kanyang kapatid. At kagabi nga, kahit na malayo siya, naka-online pa rin. Ganun ang mga ginagamit talaga ng Diyos na ang kanilang kaligayahan ay yung banal na salita ng Diyos na patuloy na makinig at maunawaan ng kanyang congregation. So, kahit malayo siya, nandito pa rin siya kagabi at patuloy na nagbabahagi ng salita ng Diyos. Sabi nga, His word will stand. Sabi sa ating, talagang napakabiyaya ng Diyos. At alam natin na we don't know about tomorrow, but we know who holds tomorrow. At ang pinakamainam, alam natin kung sino yung humahawak sa atin para salubungin natin ang mga susunod na mga araw sa ating buhay hanggang dumating ang ating Panginoon sa Kristo. Alam niyo mga kapatid, maring mag-disagree kayo. Dahil, sabi nga, the gospel of our Lord Jesus Christ is not the most popular thing in the world. And more likely, preaching the gospel, frankly speaking, it is very unpopular. Maring sabi niyo, bakit naman, Brad? It is very unpopular. Very popular nga ang Biblia eh. Number 1 selling book in the world. Marami na nagbabasa ng Biblia. Halos lahat nagsasalita ng salita ng Diyos. Ang daming iglesia sa panahong ito, masasabi ba nating unpopular ang gospel ng ating Panginoon? Now, when we say gospel of our Lord, it is not just the word written in this Bible. Ano sabi sa 1 Thessalonians 1:5? For our gospel came not unto you in word only, but also in the power and in the Holy Ghost, and in much assurance, as you know that what manner of man we were among you for your sake. So makita natin sa panahong ito, alam natin na tayo ay nasa huling panahon ng iglesia. We are in the Laodicean church ages. At alam natin na nag-aangkin na sila ang tama lahat. Bawat iglesia hindi magsasabi na kami ang mali. So ang paanyaya nila, kami ang tama, dito kayo pumunta sa amin. Subalit para sa atin, sa huling panahon, sa pagtatapos ng huling panahon ng iglesyang ito, hindi yung iglesia ang ating tinataas, kundi ang salita ng Diyos para bumuo ng iglesia. Hindi yung iglesia ng tao ang ating binubuo dito. So, sino ba ang nangangaral ng salita ng Diyos with the power of the Holy Ghost sa panahon natin ito? To manifest the written word in everybody's life if they hear the word of God. Do they hear the word of God? Yes. Everybody is hearing the word of God. But the problem is, do they understand? And the worst thing, sila ba ay may pakialam? Do they see the word of God? Yes, everybody is seeing the word of God. They can read the Bible literally, intellectually. But the problem is, do they see the Bible spiritually? Kaya naman, ang nangyari, hindi gospel of the Lord ang kanilang sinusunod, kundi ang social gospel of this world. Ito yung pinaka-aabalahan ngayon ng lahat ng mga denomination.
Tingnan nyo sa pagkakataon ito, kahapon pa, dumating na yung kanilang papa. They are very much concerned about these things. But, kung titingnan natin sa Biblia, ganito ba dapat ang pagsalubong sa lingkod ng Diyos? Makikita natin na lahat halos ng tao, doon nakapokus, asan yung salita ng Diyos? O nawawala ang salita ng Diyos. Sa tao sila nakapokus. Tingnan nyo, ano yung daladala niya? Nagpapasalamat sila dahil sa pagmamalasakit daw ng kanilang Santo Papa. Subalit, ano yung pagmamalasakit? 300 flights. Pinatigil. Walang trabaho sa buong Metro Manila. So, makikita natin na maaring sa mga hindi nakakaunawan sa salita ng Diyos, napakaganda dahil lingkod ng Diyos yung dumating. Subalit, totoo bang lingkod ng Diyos yung dumarating? At sa atin, kailangan maging sigurado tayo kung ano ba talaga yung dumarating na lingkod ng Diyos sa atin. So, magkakaroon lang tayo ng tamang kaunawaan sa salita ng Diyos kung tayo ay magkakaroon ng pagtuturo ng banal na Espiritu Santo. At magkakaroon lang tayo ng banal na Espiritu Santo kung susundin natin ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang mga apostol. At ano ang sinabi ng Panginoong Jesucristo na sinabi ni Apostol Pedro? Acts 2:38. Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remissions of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. So dun lang, may pangako na dun magkakaroon ng gift of the Holy Ghost ang bawat mananampalataya na sinasabi yung pinabahagi ng ating kapatid, kailangan tayo ay ma-born again. Hindi ito really yun. Kailangan tayo ay maipanganak sa salita ng Diyos. Hindi kailangan magmiyembro. Hindi kailangan tayo sumapi. Kundi kailangan tayo maipanganak. At ang panganak, kailangan ma-experience natin. Hindi superficial na tinanggap ko ang ating Panginoong Jesucristo. Subalit, paano mo tinanggap? Ito ba'y ayon sa kalooban ng Diyos? O ayon sa sistema ng kredo at dogma ng tao? So, makikita natin mga kapatid, kung ibabahagi mo ang mga bagay na ito, ang sasabihin siya, Brad, okay na to. Sinabi din naman ng Panginoong Jesucristo ito sa Matthew 28:19. Pwede na. Ito naman yung ginagamit namin noon pa eh. So makita natin yung kaalaman, yung kaunawaan, talagang wala sa kanila. So when somebody preach the Word of God with the power of the Holy Ghost, this is the time the gospel of the Lord na makikita natin na ito ay very unpopular. Hindi nila matanggap dahil ang sinasabi nga ng ating kapatid na exhort, nagiging what you can call this, nagiging parang yung puso nila nasasaktan. Subalit pag nasaktan ang puso mo, kailangan mayroon kang asam na ano ang gagawin namin. Subalit sa kanila pag nasaktan sila, oh, hindi ako naniniwala diyan, aalis na ako. Hindi mo na makikita yan sa iglesia. Marami na tayong naranasan ng ganitong mga pagkakataon na nakarinig na salita ng Diyos, nagalak, subalit pagdating sa kinabukasan o sa next Friday, hindi mo na makikita. Kasi ang kagalakan natin, hindi lang doon sa kagalakan na sama-sama tayo, hindi lang doon sa kagalakan na nagkikita-kita tayo, nagkumakain tayo, sama-sama tayo nagkukwentuhan. Subalit ang kagalakan natin dapat ay nakabase sa salita ng Diyos. So dahil kung sasabihin mo ang katotohanan ng kanyang mga banal na salita, talagang sila ay masasaktan at hindi nila matatanggap. Dahil ito ay kontrang-kontra sa kanilang mga dadalang aral. That is why there is so many denominational church. They have taken the Word of God partially and start building their churches. Based on the partial Word of God without the power of the Holy Ghost, how can you expect something good? Out of the partial Word of God without the guidance of the Holy Ghost, it can only produce denominational churches. And if you preach the truth of the gospel, sigurado markado ka.
Iimbestigahan kanya mga yan. At sa susunod, haharangan ka sa pinto, hindi ka na makakapasok. Kasi kontra ka doon sa tinatayuan nilang doktrina. Kalaban natin yan. Sa salita ba ng Diyos, pero magkakalaban? Yun ang nakakapagda. Kaya nagkakaroon ng mga kanyang bakuran. Kasi mayroon silang ibang plano o ibang agenda. Napakagandang word. Ibang agenda pagdating sa salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, God's people has always been in a minority. Never they will become a majority. Lalo na doon sa very elected of God. Ano ang sabi sa Matthew 22:14? For many are called, but few are chosen. And we are the very elected of God. We are the chosen of God. Kasi makikita natin yung purong salita ng Diyos na patuloy na ibinabahagi sa atin ng Diyos at ginagamit ng ating nakakatandang kapatid at ating mga kapatiran. Amen. Hallelujah. So, ano ba ang purpose ng Holy Ghost? Bakit ganun na lang ka-importante ang Holy Ghost? Amen. Sabi nga sa John 14:26, but the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my name, He shall teach you all things. So lahat ng bagay, and bring all things to your remembrance, ipapaalala sa inyo. Amen. Whatsoever I have said unto you. So kung ano ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, ipaalala, ipauunawa sa atin. At sa pagkakataong ito, nandun pa tayo sa estado na yun na nangungusap ang Holy Ghost sa atin. Amen! So makikita natin, so Holy Ghost ang nagtuturo sa atin ng lahat ng bagay at ipinaalala ang mga salita ng ating Panginoon Kristo. Siya ang nagtuturo ng tamang unawa upang masunod natin ng tama ang salita ng Diyos. Amen. Sa panahon natin ito, dahil sa tamang unawa, mga kapatid, sa pagsunod natin sa salita ng Diyos, legal na tayong tatawagin, tayo ay mga anak ng Diyos. Amen. Ito yung magiging silo natin hanggang dumating ang ating Panginoon Kristo upang salubungin natin lahat ito sa alapaap. At upang makasama na natin ang ating amang nasa langit at ang ating Panginoong Kristo. Kaya dapat, mga kapatid, grieve not, huwag natin pighatiin ang banal na Espiritu na nanahan sa atin. Sabi nga, Ephesians 4:30, parati natin naririnig ito, and grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. Hindi tayo sealed hanggang ngayon lang, hanggang bukas lang, hanggang sa next week, o next month, o next 2016, it is until the day of our redemption. And when is that redemption? It is the final trump of God. The rapture, the meeting in the air that we are always longing for. Amen. So, ano ang sabi ni Apostol Pablo tungkol sa laban natin ito? Sa takbuhin natin ito? Upang makamta natin at makasama tayo sa pag-agaw. Sa 1 Corinthians 9:25. Anong sinasabi niya? And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. Yun nga sanlibutan ito. Nagkakaroon ng nasa para lumaban upang makuha ang isang corruptible crown. Tayo ang inaasa natin yung incorruptible crown. I therefore so run not as certainly. So fight I not as one that beateth the air. So very certain yung takbo ni Apostol Pablo tungkol sa pananampalataya, ipinapangaral niya. At hindi siya sumusuntok sa hangin. He is very certain. He is very certain of God sa takbuhin ito. But I keep under my body and bring it unto subjection, lest that by any means when I have preached to others, I myself should be cast away. So sa lahat ng mananampalataya, sa lahat maging sa tumatayo sa pulpitong ito, hindi lang yung salita natin ang sinasabi natin dito na unawa natin, kundi yung gabay ng Espiritu Santo at makikita sa buhay dapat natin. Anong sinasabi ng exhortation?
And that is the message. Na kailangan ipamuhay natin ang salita ng Diyos. Amen. Amen. He is very certain that ang event na ito ay mangyayari at nawa walang isa man ang maiwan sa atin. Mga kapatid, when this last trump will sound, it will be very certain for us to hear. Ano ba ang sabi sa Ephesians 5:27? That He might present it to Himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but it should be holy and without blemish. At mangyayari lang ang mga bagay na ito kung tayo ay makakasunod ng tama sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagtuturo ng banal na Espiritu ng Diyos. So, this final call to meet our Lord Jesus Christ in the air, nawa, hindi ito magkaroon ng uncertainty ang tunog ng trompetang ito. Ano ba sabi sa 1 Corinthians 14:8? Or if the trumpet give an uncertain sound, who shall prepare himself to the battle? So, paano ka makakapag-prepare sa isang bagay na hindi mo alam kung ano yung ibig sabihin ng tunog? So, kung tumunog ang trompeta ng Diyos, ano ang ibig sabihin nun? Maaaring, nangusap ang Diyos, sasabihin ng iba. Nangusap ang anghel. Nagsalita ang anghel. Sabihin, kumulog. Walang kaunawaan. So, paano tayo makakapag-prepare kung ito ay uncertain sa atin, maging ito man ay gera o ito man ay lalo't higit yung pagtawag sa pag-agaw. And we are very certain, mga kapatid, dahil we are wearing the whole armor of God. Hindi natin dala-dala yung armor of God. Suot-suot natin. Ibig sabihin, pinamumuhay natin. Hindi yung dala-dala natin. Anong silbi ng isang gamit o isang damit na napakaganda kung ito'y bit-bit mo lang dito na hindi mo suot-suot. It is useless. Wala kang makikitang kagandahan. Subalit, kung ito'y susuotin mo, dun mo makikita ang kagandahan ng isang damit. Amen. Kaya sa mga literal, sa mga sinasabi natin passion show, bakit sila nagkakaroon ng ganun? Para ipakita nila yung damit. Kasi hindi yan makikita pagka yan ay nakalatag lang na walang sumusot at maglalakad. So makikita natin mga kapatid, darating ang oras, and really we are very certain that the whole armor of God turns into a fine linen, clean and white. Ano sabi sa Revelation 19:7? Let us be glad and rejoice. Give honor to Him, for the marriage of the Lamb is come, and His wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of the saints. So, magkakaroon tayo ng righteousness of the saints kung may tamang unawa tayo sa salita ng Diyos at ito ay tama nating na ipamumuhay at magbubunga ito ng tama, mga kapatid. So, going back to sa ating text sa araw na ito, mga kapatid, ang pamagat nito na ibinahagi ng ating propeta, be certain of God. So, makikita natin sa kalalagayan ng bansang Israel, there is no rain coming in. The people are starving in the street, or water fountain dried up. Not even a moisture had fell on the ground, and this nation, the Israel, is backslidden. It showed a moral decay in the nation. It reflected the sin of the people. It was during the reign of Ahab. Ito yung hari ng Israel. The wicked king of Israel. Ito yung term. Pagka sinearch mo sa internet ang pangalang Ahab, it is one of the wicked king of Israel. He married an unbeliever, a sinner, Jezebel, the modern painted woman in her time. Yun ang parating ini-describe ng ating propeta. Kaya, yun ngang napag-sharingan natin noon na kung ikaw ay believer at wala ka pang asawa, ang pinapayo ng ating propeta, mag-asawa kayo ng believer. Kasi napakahirap ng sitwasyon pagka unbeliever ang naging asawa niyo dahil nagkakaroon kayo ng struggle.
mabiyaya ang Diyos dahil kung siya ay makakatanggap sa salita ng Diyos, purihin ng Panginoon. Subalit, kailangan daraan tayo dun sa mga pagsubok, yung mga sufferings, na kailangan makayanan natin. Kung tayo ay hanggang sa umabot tayo doon sa punto na tumanggap din yung ating magiging asawa. So, Jezebel is very indifferent toward the kingdom of God. And Ahab, itong problema. Ahab followed Jezebel and let her run the house of Israel. Ito ang naging problema. Kasi, alam natin, tinan mo, gaano ka-powerful ang babae sa panahon natin ito. They have the voice. They can control. Dahil doon sa kanilang kagandahan. At ito ay ginagamit din sa iglesia. Tingnan nyo, madalas mabanggit ang ating kapatid na pag sinabi, oh, Brad, attend kayo. Ang dami namin mga sister doon na magaganda. Yun ang pinapang-akit nila. So, at ang prompt talaga nila, babae ang magyayaya sa'yo para maingganyo kang sumama sa iglesia. So, he controlled the house of Israel economically, politically, and militarily. Kontrolado niya. And the worst thing, given in to her idolatry. Na ito, he brought all the nation to idolatry. At ganito bumagsak ang lakad ni Ahab. He walked with the uncertain path of Jezebel. Giving in to idolatry na ito ang ayaw na ayaw ng Diyos. At tayo bilang nag-aangking Kristiyano, dapat we are very certain doon sa mga dinadaanan natin. Kailangan tama yung dinadaanan natin, mga kapatid. We must be very certain that we are walking in the right path. Don't start your Christian life in the wrong path. That's right. You want to walk with God? Be certain, always check the scripture. If you think you have eternal life, check the scripture. Maaaring akala mo kasama mo na ang Diyos. Subalit, yung pala, iniwanan ka na ng Diyos. Kasi naalala ko tuloy yung footprints on the sand. Na dati dalawa kayong dalawang set ng footprints. Tapos pagdating do sa medyo mahirap at matinik na daanan, biglang naging isang set na lang. So, dalawang ibig sabihin nun. Either na dala-dala ka ng Diyos or iniwan ka na ng Diyos. So, alin dun sa atin kung saan tayo doon sa sitwasyon na yun. And dapat we are very certain. Tayo ba ay kasama ng Diyos o tayo ba ay iniwan na ng Diyos? Amen. So, ano ang sabi sa Proverbs 16:25? There is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. So, merong mga daan na napakaganda, pero pagdating doon sa dulo kamatayan, wide, napakaluwang na talagang ang sarap dumaan. But yung daan ng Panginoon, it is very narrow and talagang mahirap daanan. Sabi nga very sweet nung kainin natin, pero it's bitter doon sa ating stomach. Kasi ang hirap ipamuhay. So, you will never be with God until you come right back to the place where you left Him. Kung ikaw ay kasama-sama mo ang Diyos, at biglang nag-isa na yung seat of footprint mo na nakikita sa buhanginan, tandaan mo, kung saan ka nadapa, doon ka dapat bumangon. God will never walk with you in sin. You might be a good person, you might be a very dedicated church member, a very dedicated lay worker, or a very dedicated pastor. But God will never walk with you in sin. With any person, with any nation, or any church. God cannot tolerate sin. It is evil, sabi nga ng ating propeta, it is evil, horrible, stinks in His nostril. Napakasangsang na amoy sa ating Diyos ang mga bagay na ito. Kaya naman, ano yung dapat maging attitude natin upang tayo ay makabalik kung tayo ay bumagsak man, kung dati kasama natin ang Diyos. Sabi niya, sa Matthew 11:25,
And at the time, Jesus answered and said, I thank thee, O Father, Lord of heaven and earth, because thou hast hid these things from the wise and the prudent, and had revealed them unto babes. So if you want to walk with God, be like a babe. Be helpless. Let God wash you. Let God clean you. And then be filled up. Believe all His word. Just say Amen, Lord. Be certain to His word and follow Him. Hindi tulad ni King Ahab, mga kapatid, he done wrong. Marrying this woman Jezebel, a sinner, unbeliever, that caused uncertain sound to Israel nation, at ito ang nagsadlak nila sa pagkakasala. And we all know that sin, ano ba yung sin? Sin is unbelief. Kaya nga, one time nung ang propeta ay nagsasalita sa isang speaking engagement sa Methodist Church, sabi niya, committing adultery is not a sin. Drinking whiskey is not a sin. Tapos merong isang tumayo na sister. Then, Brother Branham, what is a sin? Sabi niya, sin is unbelief. Those things that adultery, that drinking whiskey, or magsalita ka ng hindi magagandang mga F word, these are the attributes of unbelief, sabi niya. You commit adultery, you drink whiskey, you lie, you steal, because in the first place, you do not believe on our Lord Jesus Christ. You do not believe the Word of God. When you receive Christ, you do not do those things. You have the love, the joy, the long-suffering, and that is the fruits of the Spirit. The attributes of the Holy Spirit that dwells in you, in us, we are manifesting this characteristic. Kasi kailangan makita yung mga bagay na yan ay galing sa Diyos. So, great is the iniquity of the people today. Talagang napakalaki na ng mga kalikuan ng mga tao sa panahon ito. Sabi niya, making plenty of money out of religion. Ito ay palasak na. Talagang ito na ang pinaka-climax. Dahil lahat sila nakatuon sa pera. And think that is God blessing. Iniisip nila na ito ay blessing ng Diyos dahil ang dami nilang pera. At alam natin kung sino ang may pinakamaraming pera na iglesia sa panahon natin ito. At siya ay nag-iikot na. Dahil lumalaki ang church, dumarami ang pera, it is God's blessing. Tanda natin, sabi nga ng ating propeta, rain will fall to the just and the unjust. Rain will fall on the wheat and at the same time on the tares. Tulad lagi ng ating nababanggit, God's blessing will pull you into the Word of God. But if the so-called blessing that you're thinking will push you away from the Word of God, it is a deceiving trick, mga kapatid ng kalaban. To keep you busy, to keep you occupied, para hindi mo isipin ang Diyos. Hindi mo namamalayan, mga kapatid, you already falls on idolatry. Worshipping the money that you've got, kasi yun ang nasa puso mo. So tulad ng mga nasa gobyerno natin, mga kapatid, makikita natin talagang kontrolado sila ng pera. Ang mga mayayamang businessman, ang mga liko, ang mga pag-iisip na gusto nila magkamal ng maraming pera. Ito yung mga talagang makita mo kung sino yung mga mayayaman sa atin. Na kayang-kayang hawakan ang mga taong gobyerno natin. They can manipulate. Kumbaga sabi nga, pwede kang pasayawin sa kanilang palad. Pansin ninyo, mga kapatid, ang batas na papabor sa kanilang mga negosyante, madaling maipapapasa ito sa Senado o sa Kongreso. Subalit kung kapakanan ng mahihirap at nakararami, daraan ito sa butas ng karayom bago maipasa. At minsan talagang hindi pa, uupuan lang nila, hindi ito maipapasa. Pansinin niyo, mga kapatid, ang alak, ang sigarilyo.
Alam ng gobyerno, masama ito sa katawan. Alam ng mga doktor na ito ay dahilan ng mga cancer. Subalit, bakit pinapayagan pa nilang ibenta to? Kaya kung minsan, yung mga kautusan dito sa Middle East, mga Muslim, minsan, mas tama pa eh. Pinagbabawal nila ang alak. Pinagbabawal nila yung mga pambababae. Subalit, alam natin na sa bawat bansa, may mga liko, may mga tuwid. So, hindi natin nilalahat yung mga bagay na yun. Subalit, makikita natin sa pagkakataon sa mga oras na ito, diyan gumagalaw ang kalaban, mga kapatid. At bakit nila binapayagan ang mga bagay na ito? Kasi malaki ang income nila dito. Malaki ang pinapasok na pera sa gobyerno. At kaya may mga pangalan na ito. Sasabihin nilang sin taxes. So, doon na sa pangalan, mga kapatid, tingnan mo kung gaano kaliko ang kaisipan ng ating gobyerno. Kasalanan na. Tinotolerate pa. So, sa palagay niyo ba, it is a blessing na ito ay pumapasok sa gobyerno, ito ay, kaya ang nangyayari doon sa pumapasok na pera ng gobyerno natin, napupunta rin sa wala. Kasi ninanakaw din ng mga, talagang hindi ko masabi yung mga, walang maikapit na salita doon sa mga ganung kalalaking mga bilyong piso ang kanilang kinukuha. You cannot imagine. So, drinking and smoking cigarette, ito ay kasangkapan ni Satanas upang ang tao ay mamamatay, hindi lamang sa physical kundi sa spiritual, mga kapatid. At ano ang ginagawa ng ating gobyerno? Ano ang ginagawa ng ating mga simbahan? Mismo, yung iba sa kanila lulong na lulong sa mga ganitong mga bisyo. How can you expect that is the blessing coming from God? They failed to condemn these evil works. They did not preach the gospel with the power of the Holy Ghost. Kaya walang epekto sa mga congregation nila. Sa dami ng batas na ginawa ng gobyerno, sa dami ng relihiyon na binuo ng tao, sa dami ng simbahan na itinayo ng mga tao, bakit nasa magulo at marumi pa rin sitwasyon ang mundong ito? So walang pwedeng makapagbago nito kundi ang ating Panginoong Kristo, ang salita ng Diyos. There is a lot of uncertainties here on the earth. Dahil walang kasiguruhan ang kanilang pananampalataya, walang tamang basehan ang kanilang tinatayong doktrina, kaya naman walang tamang pagsunod sa salita ng Diyos. We must all follow the doctrine of the apostle. Preaching the gospel with the power of the resurrection, the old-fashioned baptism of the Holy Ghost, boldly teaching the Word of God. Ito ang kailangan. To correct the congregation way of life, cleaning man's life, and straightening woman's mind. To act as a true born-again Christian, following every word that written in this Bible. So makita natin, in our time, alam nyo ba, na talagang mas naging mahigpit ang utos ng ating Panginoon. At ito ay madalas nang sinasabi. Madalas na natin sinasabi ito sa iglesia. Sabi nga, sa Matthew 5:28, "But I say unto you, that whosoever looketh on a man to lust after her hath committed adultery with her already in his heart." So, ito sa ating mga kapatid na mga babae. At alam natin na sila naman ay nakita natin na ang sumusunod sa mga bagay na ayon sa salita ng Diyos. Marami na ngayon sa mga kababaihan na wala sa tamang kasutan bilang babae. You might be, sabi nga, you might be pure as lily to your husband. You might be pleasant as a rose to your boyfriend. But if you dress and present yourself in the street, that every man looking to lust after you, you are committing adultery with that man that lust in you. And you will answer that one in the judgment day. So may pananagutan ang bawat babae na mag-present. At alam natin na nung una pa, ito na yung ginamit ni Satanas upang manggulo sa perfectong plano ng Diyos.
Sabi nga, you will answer on that day because it is your fault for pushing yourself out in front of Him to lust after you at mananagot ka pagdating ng judgment. This is the modern pattern of Jezebel. That was the dark ages of Hebrew and also the dark ages for the Gentiles. Kaya, madalas na narinig natin sa pulpito, mayroon tayong pananagutan kung hindi natin sasabihin sa ating mga pamilya. Kaya, parati itong idinadalangin sa Diyos na nawa, hindi na yung pamimilit ko, yung pagsasalita ko na dapat itong sundin nyo, kundi magkaroon ng conviction, maging aking sister, wife, ang aking anak, na sumunod kayo. I don't want to insist myself because I know yung kahahantungan. But then, kailangan tayong umasa pa rin sa biyaya ng Diyos dahil hindi tayo yung nagpapaunawa. Ang Espiritu Santo ang nagpapaunawa. At sabi ko nga kahit na magdagdag ako ng budget para lang doon sa ganung mga bagay, dadagdagan ko para lang masunod yung mga bagay. Subalit, hindi yun ang paraan ko yun eh. Pero kailangan ang paraan ng Diyos. Na kahit na dagdagan mo yan, kung saan lang mapupunta eh. So, wala din. So, kailangan the power of the Holy Ghost must speak to our sisters, to our wives, to our children, to our daughters. So, maaring sa panahon ito mga kapatid, kaya binibigyan na din ang mga bagay nito dahil gusto ng Diyos na maging puro tayo sa Kanyang harapan. Gusto tayong maging malinis. Na sa kaisipan lang, kailangan mawaglit na. Kung mapasok parang sa kaisipan natin, kailangan iwaglit na natin. At tayo talagang kasama sa mga bagay na yun. Dahil pag nakita natin ang babae, iba yung nagiging reaksyon natin eh. Lalo na kung ang mga pananamit ay talagang makikita kong very revealing. At ito ay talagang palasak na pagdating sa Pilipinas. Bawat bakasyon ko, bawat pagtaas ng panahon, makikita mo talagang grabe na ang sitwasyon pagdating sa mga kasuotan ng mga kababaihan. Halos normal na yung mga naka-short, mga short, yung mga para mga baby dress, yung dalaga nakasuot ng baby dress na halos kita na lahat yung mga. So, makikita natin mga kapatid na ito ay pagkilos ng diablo sa mga pagkakataong ito. Kaya naman, we have to go back in the beginning. Yung sabi nga doon sa message nung nakaraan, na kailangan ibalik tayo doon sa pinakasimula upang tayo ay makapagsimula ng tama. Amen. At sa panahon natin ito, propeta pa rin ang gagamitin ng Diyos upang ibalik tayo doon sa in the beginning. Amen. Amen. Kaya naman, ang propeta sa huling panahon ito, kaya napapagbilitan siya mga woman hater. Masyadong kinakawawa raw mga babae. But then, hindi kinakawawa. Tinutuwid, itinatama upang maging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi upang maging kalugod-lugod sa sanlibutan. Kasi dalawang bagay yan eh. Maging kalugod-lugod ka sa Diyos o maging kalugod-lugod ka sa sanlibutan. Na ito ay talagang palasak na palasak at bihira ka nang makakakita ng mga babae na naging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. So, at alam natin na it was the spirit of Elijah. There is no room for compromising. Yung mali ay mali. Kung ano yung sinabi ng Diyos, yun ang tama. Nawa, bigyan pa tayo ng maraming Elijah mga kapatid. In this cruel, evil day of corruption that we are living, who is not scared to preach what is Bible says? Without holiness, no man shall see the Lord. We must be cleansed from our sin by the blood of our Lord Jesus Christ. Yun lang ang paraan upang tayo maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabi nga sa Hebrew 9:22, and almost all things are by the law purged with blood, and without shedding of blood is no remission. So, sa dugo ng ating Panginoon sa Kristo, bakit tayo nakakagawa ng mga bagay na ito? Dahil sa Kanya. Nilinis tayo, inayos yung pag-iisip natin na tayo dating may amnesia,
spiritual amnesia, ibinalik sa ating alaala na tayo ay anak ng Diyos. Hindi tayo anak ng Diyos ng sanlibutan ito, mga kapatid. At makikita natin kung sino talaga yung mga anak ng Diyos ng sanlibutan ito. Nagkalat yan. At kasalamuhan natin. Subalit, huwag tayong makiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Mag-iba tayo ng pag-iisip, mga kapatid. So, alala natin, babae ang ginagamit ng dyablo upang guluhin ang plano ng Diyos. Upang huwag matuloy ang kanyang mga plano. Subalit, hindi niya maaaring pigilan ang sakdal na plano ng Diyos. Alam na alam niya ang kanyang plano. Back in his mind, nakita na niya ito, mga kapatid. Sa palagay niyo ba, mga kapatid, pwede bang sirain ng dyablo ang sakdal na plano ng Diyos? No way. Our Father God is all-knowing, all-powerful. Hindi niya pwede niyang sirain ang plano ng Diyos. So, He has to manifest His attributes. Sakdal ang creation ng Diyos, but hindi niya ginawang robot ang kanyang creation. So, this permissive will of God is within the perfect plan of God. At sakdal ang kanyang plano para sa ating kaligtasan, mga kapatid. At malaki ang role ng babae sa pagtakbo ng panahon ng iglesia upang magkaroon ng kaligtasan ang bawat mananampalataya. At tayo bilang babae, tingnan nyo, bilang babae, iglesia, katawan ng ating Panginoong Kristo, asawa ng ating Panginoong Kristo, may role tayong gagampanan, mga kapatid. Amen. Malaki ang gagampanan natin. Amen. At sa huling panahon ito, babae pa rin ang gagamitin ng dyablo. Sa physical na aspeto at maging sa spiritual na aspeto upang manggulo at pigilan ang plano ng Diyos. Kaya, nung patayin ang ating Panginoong Kristo, mga kapatid, at ipako siya sa krus ng Kalbaryo, akala ng dyablo na pigilan na niya ang plano ng Diyos. Subalit ito ang naging katuparan ng kanyang sakdal na plano, mga kapatid. So, sa pagpapatuloy ng kanyang sakdal na plano, darating pa rin ang ikalimang Elijah upang ibalik ang ating puso sa ating mga apostol. At kaya tayo nandito, narinig natin ang mga mensaheng ito ng ikalimang Elijah. At ganito rin, mga kapatid, sa teksto natin, ang espiritu ng unang Elijah ang ginamit ng Diyos upang patuloy na lumakad ang kanyang plano at i-rebuke ang babaeng ito na si Jezebel upang pigilan ang kanyang maitim na plano. At sa pagkakataong ito, God is preparing Elijah to be certain, mga kapatid, sa lahat ng kanyang sasabihin. Kaya, kung babasahin natin yung 1 Kings 17:1, and Elijah, the Tishbite, who was of the inhabitants of Gilead, said unto Ahab, as the Lord God of Israel liveth, before whom I stand, thou shalt not be dew nor rain these years, but according to my word. So, Prophet Elijah bringing the message of God to Ahab, that there will be no rain or moisture for 3.5 years. And he is condemning the act of Jezebel and Ahab, which is against the word of God. So, kasi inilagay ni Ahab at saka ni Jezebel ang Israel sa idolatry. They are dragging children of Israel into sin, and judgment or curse must come to bring back Israel on the right track. So in these dark times, parehos na Jews and Gentiles apektado. Lahat sila apektado. There is no rain for 3.5 years. But there was one during the time, a little number of people chosen by God, a prophet sitting up on the hill fed by the crows, and a poor little widow woman in the city. God is still moving. God is still working. God is very certain that He will protect His people who will follow Him. That's right. So Ahab
hated him, and so did Jezebel. Ahab persecuted him. Jezebel tried to kill him. Naalala nyo nung tumakbo si Elijah, papatayin siya ni Jezebel. They will not give him food to eat at this darkest hour, even a single drop of water, even if he was dying. But God was taking care of him. That's right. Hindi siya pinabayaan ng Diyos. Amen. Hindi alam ni Elijah kung anong mangyayari sa mga susunod na araw. But God had a complete control of Elijah. That he is very certain of God. Kaya kung ano man ang sabihin ng Diyos, he will obey because he is very certain of His word. Sigurado siya na Diyos ang kausap niya at Diyos ang nagbibigay ng instruction sa kanya. Kaya nga kung itutuloy natin yung 1 Kings 17:2, and the word of God came unto him, saying, Get thee hence, and turn thee eastward, and hide thyself by the brook of Cherith, that is before Jordan. And it shall be that thou shalt drink of the brook, and I have commanded the ravens to feed thee there. So he went and did according unto the word of the Lord. For he went and dwelt by the brook of Cherith, that is before Jordan. Mga kapatid, kung tayo ay very certain sa salita ng Diyos, tayo ay patuloy na susunod sa Kanya. At kahit na ito ay napaka-imposible, mga kapatid, alam natin na mangyayari ang mga bagay na ito. As it said to Elijah, ang sabi nga, and the raven brought him bread and flesh in the morning, and bread and flesh in the evening, and he drank of the brook. At si Elijah hindi nagutom, hindi siya nauhaw, because God provided everything in a very impossible way. Tingnan nyo, yung uwak ang naging caterer niya. Amen. So, makikita nyo kung paano gumalaw ang Diyos. Sabi nga, yung mga ibon nga hindi nagtatrabaho eh. Nabubuhay, tayo pa kaya na anak ng Diyos? So, makita natin. Amen. Kaya naman ang bawat tunay na mga ngaral ng Diyos at mga tunay na Kristiyano, the true born-again Christian, they look unto God for His care. Not the care of this world. Dahil alam natin kung sino ang God of this evil world, mga kapatid, at lagi na ito, at patuloy na wawasakin ang salita ng Diyos upang hindi matuloy ang kanyang plano ng kaligtasan. Pansinin niyo mga kapatid, karamihan halos lahat ng iglesia ay nakakonsentrate sa mga tithings, sa mga offerings, sa mga boxes. Lahat yan. Wala ka nang mapipili na sabi mo na hindi sila magsasabi na kailangan nila yon o kailangan sumunod ka, magbigay ka ng kagalakan mo. Lagi nilang ipapaalala sa iyo yan. Subalit dito sa atin, hindi na kailangan ipaalala dahil nasa puso natin. Nagbibigay tayo ng may kagalakan. Amen. So, mas napupokus sila sa mga matters. Sa halip na pagtuunan nila ang salita ng Diyos, kung paano ang daan ng kaligtasan, puro tithes and offering ang bibigyan ng diin, mga kapatid. Nakita ko nga sa isang Facebook posting na may video doon na tithes and offering, tapos kumakanta yung isang dating kasama natin dito. So, makikita natin mga kapatid, kung tayo ay nakatayo sa salita ng Diyos, hindi tayo madadaya. Subalit kung hindi tayo nakatayo sa salita ng Diyos, kayang-kaya tayong hilahin at hatakin doon sa dati nating gawi. So makikita natin mga kapatid, bakit sila ganun ka nalang katutok sa mga tithes and offering? Kasi they are looking for their congregation to sustain their daily needs of living. Doon na sila umaasa. Hindi na sila nagtatrabaho mga kapatid na sinasabi nila na full-time sila. Okay, full-time, walang problema. Full-time, 24 hours, 24/7. Ang alam kong full-time, yung ginawa ni Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, nagsabi rin na may karapatan ang mga gawa na kumuha, subalit wala siyang karapatang pahirapan ang congregation. That's right. Si Apostol Pablo mismo ang nagsabi, subalit anong ginawa ni Apostol Pablo? Hindi siya kumuha. Nagtrabaho siya sa gabi kung meron siyang preaching sa umaga at kung sa gabi naman ang preaching, sa araw siya nagtatrabaho at sa gabi naman
Kung sa umaga, sa gabi naman siya nagtatrabaho. So, he has the way of sustaining his living. Sa kanyang sarili. Siya ay maggagawa ng tent. Kaya doon niya nakilala sila Priscilla at Aquila. So makikita natin mga kapatid na para lamang hindi umalis sa kanilang congregation, yun nga sinasabi ng ating kapatid na doon sa message exhortation na puro tapik sa balikat, okay lang yan, Brad. Basta huwag kang aalis, umattend ka lang. Kahit na gumagawa ng di ayon sa salita ng Diyos, hindi masabihan ng pagsaway para lamang manatili sa church upang hindi mawala ang tithe saka yung offering. So they are preaching and teaching kung ano lamang ang gustong marinig ng congregation upang hindi masaktan ang kanilang mga maling gawa at manatili sa iglesia dahil lamang sa pera at sa kaloob nila. So ito ay fact, mga kapatid. Katotohanan to. Hindi natin maikakaila ito. So, ano ba ang sabi ng propeta sa huling panahon ito? Mismo ang propeta may sinabi tungkol sa mga bagay na ito. Sabi niya, I'd rather lay on my stomach and eat soda crackers and drink branch water and preach the gospel of the Lord and be right with God, and that is the great thing. Amen. So, ayaw niya i-compromise. The same spirit with that first Elijah. The same spirit with this fifth Elijah. So, makikita natin na talagang ginagamit ng Diyos ang propeta Elijah. Hanggang sa dumating ang oras na ito, nagmanifest ang kanyang mga salita, nagmanifest ang kanyang espiritu, at nakilala natin kung sino ang Diyos na ating sinasamba sa pamamagitan ng propetang ito. So, sabi niya, rather than I have my fried chicken in my table and live the best house in the city, preaching adulterated word of God that will not change the life of the congregation. So, hindi niya gagawin yun. So, ngayon, maraming ganyan mga pastor na kanilang mga tiyan. Masakit bang isipin mga kapatid? Subalit, mabiyaya ang Diyos dahil tayo ay binigyan din ng pagkakataon na magbahagi ng salita ang bawat isa sa atin, na tayo ay binibigyan din ng mga pangangailangan natin na hindi tayo kailangan umasa sa bawat isa. Kailangan na makita natin na ang Diyos ang magbibigay sa atin, ang Diyos ang bahala sa atin habang tayo ay ginagamit upang mangaral ng salita ng Diyos. Hindi tayo aasa sa ibibigay ng congregation o sa ibibigay ng mga love offering ng mga kapatiran. Ganun ang naging conviction ng ating mahal na pastor. Kaya makikita mo ang tunay na pastor, ito ay namangalaga ng kanyang tupa. Hindi ito pahihirapan niya ang kanyang mga tupa. So, the true born-again Christian o ang tunay na manggagawa ng Diyos, he is preaching the whole Word of God and tell the people their sin. And pag ginawa mo ito, sigurado maraming magagalit sa iyo. Katulad ng pagkagalit ni Ahab at saka ni Jezebel ay Prophet Elijah. So buo dapat nakunin ang salita ng Diyos at ipangaral ito ng buo sa congregation. Hindi yung isang parte lamang ang kukunin natin at yung nakakasakit na salita ay hindi mo sasabihin. So makita natin na talagang may mga ganong church. Hindi natin maiwasan yun dahil ang mundong ito ay kontrolado pa rin ng dyablo na inihulog ng ating Diyos dito sa sanlibutan ito. May kwento nga mga kapatid ang ating propeta tungkol doon sa kanyang mga anak, si Rebecca at saka si Sarah. Sabi niya, one time, galing siya sa meeting, pagod siya, puyat siya, dumating siya, tulog na yung mag-iina niya. So natulog siya, tapos nagising siyang maaga. Lumabas siya, dahil hindi siya makatulog, baka magising niya yung kanyang asawa, si Sister Meda. Ngayon, pagkalabas niya, naupo siya, then suddenly, may narinig siya na ingay sa kwarto ng mga anak niya. Biglang bumukas yung pinto, nagtakbuhan sa kanya. Nag-uunahan na tumakbo sa kanya. So, dahil malaki si Rebecca at mahahaba yung mga binti niya, siya ang nauna. Kaya sabi niya, at niyakap niya yung kanyang tatay, si Brother Branham. Sabi niya, at
sinabihan niya si Sarah. Sabi niya, Sarah, I want you to know that I got all of Daddy. Tapos, at dito, tinipo niya ang kanyang anak na si Rebecca na isang malaking denominational church na talagang well-established church na talagang he knows all the doctrine at nakayakap siya sa salita ng Diyos. At si Sarah naman halos maiyak-iyak dahil hindi siya makapwesto dahil nakapwesto na yung kapatid niya. Sabi niya, tapos si Brother Branham, binuka yung hita niya. Sa sininyasan niya si Sarah, sabi niya, at nagalak ang mukha ni Sarah. At dito, tinipo niya si Sarah sa isang minority church na he cannot settle down with denomination. At dahil wala siyang magagawa at nakapwesto na nga si Rebecca, umaasa lang siya ng senyas ng kanyang ama. Dali-dali siyang umupo sa hita ng ama at niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ama. At sabi ni Sarah sa kanyang kapatid, nakakagalak, sabi niya, is it truth? It is truth that you've got all of Daddy, sabi niya. But I want you to know that Daddy got all of me. So sabi niya, that is the way we want also. Hindi ako, mga kapatid, nag-aral ng salita ng Diyos. Hindi tayo nag-aral ng salita ng Diyos para mangaral ng salita ng Diyos. Upang makapagsalita tayo ng Latin, ng Hebrew. Hindi ako makapagsalita ng diretsong English, baluktot ang grammar ko. But all I want is to be certain of God. All I want to know that Christ has got all of me. I want to be completely insufficient until I feel that His arm wrapped around me. At alam natin kung gaano kasarap ang pakiramdam kung tayo ay yakap-yakap ng taong mahal natin. So, at lalo na mga kapatid, imagine mo kung tayo ay yakap-yakap ng Diyos. Hindi ka pwedeng makapagsalita kung ano yung pwede mong ikapit na salita kung tayo ay yakap-yakap ng Diyos. Ang nararamdaman natin, hindi natin ma-describe. Lalo na kung dumating ang pagkakataon na makaharap natin ang ating Panginoong Kristo sa alapaap, mga kapatid. At sa huling panahon ito ng iglesia, marami ang may hawak na salita ng Diyos, mga kapatid. Subalit sila ba ay hawak-hawak ng Diyos? Tulad ng panahon ng pangangaral ng ating Panginoong Kristo, ang Pariseo, ang Saduseo, ang mga Eskriba, sila yung may hawak ng mga rolyo ng Scriptures. Subalit makikita natin, hawak nila ang salita ng Diyos, subalit hindi sila hawak ng salita ng Diyos. Nakikita sa bunga ng kanilang pamumuhay. Iba yung bunga ng kanilang pamumuhay. Kaya napaka-importante talaga ng bunga ng ating buhay. Kasi doon makikita yung pananampalataya natin. Kaya nga, kung babasahin natin sa Matthew 7 hanggang 20, beware of false prophet, because which come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravening wolves. You shall know them by their fruit. So, do men gather grapes of thorns or fig of thistle? Even so, every good tree bringeth good fruit, but corrupt tree bringeth forth evil fruit. A good tree cannot bring forth evil fruit, neither can a corrupt tree bring forth good fruit. Every tree that bringeth not good fruit is hewn down and cast into fire. Wherefore, by their fruit you shall know them. Kaya napaka-importante, mga kapatid, kung ano yung pinamumuhay natin sa salita ng Diyos, makikita yun. Ang bunga ng ating pananampalataya. Amen. Kaya sa darating na meeting in the air, marami ang madidisappoint. At ganun din ang sitwasyon pagdating ng white throne judgment. Dahil marami ang nangaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Ano ang sabi kung itutuloy natin sa Matthew 7:21? Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth the will of my Father which is in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast out devils? And in thy name have done wonderful works? And when will I profess unto them? And then I will
And then will I profess unto them, I never knew you. I never knew you. Depart from me, you that work iniquity. So makita natin na ginawa na nila. Magpagaling sa pangalan ng ating Panginoon, mag-prophesy sa ating Panginoon, sa pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Subalit, hindi pa rin sila tinanggap ng ating Diyos, ng ating Panginoon sa Kristo. So, the only we can do to the will of our Father is if we are certain of His Word. Yun lang, dun lang tayo makakagawa ng will of the Father. At magiging certain lang tayo sa salita niya kung ito ay lubusang mahayag sa atin, mga kapatid. Dahil mabiyaya ang Diyos at mayaman siya sa awa, He always send His prophet before the judgment come. At sa huling panahon ito, nagsugo siya ng propeta para sa ating mga hinirang niya upang lalo tayong maging sigurado sa kanyang mga banal na salita. Sabi nga, the seventh angel messenger sounded already. Ano sabi sa Revelation 10:7? Ito yung kailangan sa huling panahon ito. In the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as He had declared to His servants, the prophet. So may mga misteryo ang Diyos na dapat maunawaan natin. Dapat makilala natin kung sino yung Diyos na sinasamba namin. And the book was open with the guidance of the Holy Ghost. Nahayag sa atin mismo ang misteryo ng Diyos. At yun kagabi nga na sharing natin, ano ba yung kinain ni Eva sa Garden of Eden? Bakit bumagsak sa kasalanan ng tao? This is one of the mystery na nakatago sa karunungan ng mga tao. So we read the Word of God, we understand the Word of God, and we are very certain that we live by the Word of God dahil naunawaan natin kung ano yung gustong ipagawa sa atin ng Diyos. Blessed be the name of the Lord. We are very certain of His Word that we are the sons and daughters of God through our Lord Jesus Christ. Amen. So kailangan kilala natin ang ating Diyos at ang ating Panginoong Kristo. At ito yung magbibigay sa atin ng eternal life. This is the end time message, mga kapatid. That we are very certain of this message. At sa antas ng ating narating sa pagkakataong ito, meron pa ba tayo uncertainties sa mga salita ng Diyos? Kung meron na, huwag naman na talagang maiwan tayo doon sa mga kaunawaan. Subalit, mabiyaya ang Diyos, mga kapatid. At naniniwala at nananampalataya ako na kahit na yung mga ibang sister natin, yung ibang brother natin ay hindi masyadong nagsasalita, subalit alam ko na uunawaan nila kung ano yung mga hiwaga ng Diyos. So kung babalikan natin ang sitwasyon ni Elijah, there comes a time na halos tuyo na ang batis of Cherith, and God has a very clear instruction for His prophet, and God instructed him to go to the widow woman. Sabi nga sa 1 Kings 17:7, and it came to pass that after a while that the brook dried up, because there had been no rain in the land, and the word of the Lord came unto him, saying, Arise, get thee to Zarephath, which belongeth to Sidon, and dwell there. Behold, I have commanded the widow woman there to sustain thee. So, makita natin mga kapatid, tanda natin, kahit na sa Old Testament time, laging may mga sumisingit na biyaya para sa mga Gentiles. Tingnan nyo si Rahab, si Ruth, at lagi sa panahon ng ating Panginoon Kristo, the Syrophoenician women, itong centurion. So, makita natin na ang Diyos ay Diyos ng kayusan, ang Diyos ay Diyos sa lahat ng tatanggap sa Kanya. At sa pagkakataong ito, the Gentile widow woman from Zarephath ay nakasumpong ng biyaya sa panahon ng tagtuyong ito. She was a righteous woman, she was a God-fearing woman, and now God is also using women to sustain His prophet. So gumagawa din ang Diyos pagdating sa mga pagligtas na ito, ginagamit din niya ang babae. So dapat alam ng mga babae kung kanino kayo magpapagamit. Magpapagamit kayo sa kalaban ng Diyos o magpapagamit kayo sa Diyos. Dalawa lang parati ang pagpipilian ng atin. Kahit sa mga lalaki. Magpapagamit pa tayo sa Diyos o magpapagamit pa tayo sa kalaban ng Diyos. So, and Elijah went to the widow woman. Ano ang sabi sa 17:10? So he arose and went to Zarephath. And when
came to the gate of the city, behold, the widow woman was there gathering the stick, and he called to her and said, Fetch me, I pray thee, a little water in a vessel, that I may drink. At sa oras na yon, nautusan ng Diyos si Elijah na puntahan ang widow woman na ito, ang balong ito ng Seraphat. Ito ay nasa isang sitwasyon na di kaaya-aya. At maaring ito ay nasa bingit na ng kamatayan ang mag-inang ito. Dahil wala silang makain, ang kanyang anak maaaring umiiyak na sa gutom, at kahit na yung pagkain niya ibinibigay na sa kanyang anak upang makasurvive. At alam natin kung ano yung puso ng nanay pagka nakikitang nasasaktan o nagugutom o umiiyak ang kanilang mga anak, talagang ibibigay nila lahat para lang makasurvive o mabigyan ng kaalwanan o kaaliwan ang kanyang mga anak. At ang drought na ito, it's all over the land, and they are only depending on their crops. So walang crops dahil walang tubig. Walang mga panin na pwedeng makain, namamatay ang mga tao, ang hayop sa uhaw at gutom. Ang pansinin niyo mga kapatid si Elijah. He is excuse me. He is well aware of the situation. Kung ano ang kondisyon ng kapaligiran, at humingi pa siya ng tubig sa babaeng balo. And worse, humingi pa siya ng tinapay. Sabi niya, and as he was going to visit, he called to her and said, Bring me, I pray thee, a morsel of bread in thy hand. So, dalawa yung hiningi niya. Una yung tubig, tapos hindi pa nakakakuha ng tubig, humingi pa siya ng tinapay. So, makikita natin, hindi ba alam ni Elijah na napaka-delikado nun ng sitwasyon ng mag-ina? Is Elijah being unreasonable? Mayroon bang kalikuan ng Diyos? Our God loved to test us. Laging gusto ng Diyos i-test tayo. Kung paano tinest ang ating unang mga magulang, hanggang ngayon, gusto pa rin ng Diyos na i-test tayo. Kung tayo ay mananatili sa salita ng Diyos. He loved to see the reaction of our faith. Remember yung isang message na the reaction to His action. It is very strange mga kapatid. God let His children get right down to the last moment na talagang ipupustro ka doon sa limit. Pero ang gusto ng Diyos, ano yung magiging reaction mo pagdating doon sa mga sitwasyon na gano'n? Sabi niya, what is the Bible says for this? Sabi niya, kung tayo ay anak ng Diyos, and ye have forgotten sa Hebrew 12:5, and ye have forgotten the exhortation which is speaketh unto you, as unto children, my son, despise not thou chastening of the Lord, nor faint when thou art rebuked of Him. For whom the Lord loveth, He chasteneth and scourgeth every son whom He receiveth. If you endure chastening, God dealeth with you as with sons. For what son is he whom the Father chasteneth not? But if you without chastisement, whereof all are partakers, then ye are bastard and not sons. So kung hindi ka maka-endure, kahit sa literal mga kapatid na pamilya, kung anak mo, kahit pagalitan mo yan, paluin mo yan, maaaring aalis yan, tapos babalik din yan. Hindi pwedeng hindi babalik yan dahil anak mo yan eh. Paluin mo yung kapitbahay mo, baka mag-away kayo ng tatay niya. So hindi ka papalo nung hindi mo anak. Kasi talagang awa yan. Pero ang papaluin mo lang yung anak mo, ganun din tayo mga kapatid. Papaluin tayo ng tatay nating nasa langit kung mali yung ginagawa natin. At we are well aware na tayo ay mga anak ng Diyos, mga kapatid. So God like to see how we will react on every difficult situation. And when you say, Oh Lord, I believe you. I believe that you are the one who gives the Holy Spirit. I believe you that you are the healer. I believe you that you are the one who hears our prayers. I believe you that you are the one who gives everything. And you stay in the Word and very certain of it. Manatili ka doon sa salita niya. Doing everything what He asks you to do. The real
True faith stands there, sabi ng ating propeta, being sure that of God being certain that He can do all these things, surely He will answer you. Sigurado, manatili ka. Panampalatayanan mo na mangyayari yung hinihingi mo. At ito'y ibibigay sa iyo. And this widow woman, he can do anything. He is helpless. Only he can do is to kneel down and pray, ask for his guidance, na naniniwala na may pananampalataya din siya doon sa Jehovah na hindi naman siya Hudyo. Sabi niya, "O Jehovah, I am a widow who believes in you. I have done everything to keep my child alive. There is no bread in the land. There is no oil anywhere. There was no rain coming in. At ang asawa ko ay kasama mo na, kinuha mo na. At maaaring kung hindi pa kami makasurvive dito, anytime magkakasama-sama na kami doon sa kung saan dinala ang aking asawa." So, at in spite of this, whatever you do, I still love you the same. Yun ang kagandahan. And still, I will trust you. Doon mangungusap ang Diyos sa atin, mga kapatid. You know, my dear brothers and sisters, hindi pa man tayo nagsasalita sa ating mga panalangin. Alam na ng Diyos kung ano yung nasa puso natin. And if we are very certain of God, we will wait for His answer. Sabi nga, 3 lang yung sinasabi ng Diyos na sagot eh. You have to wait. It is no or it is yes. So, maghintay tayo kung ano yung sasabihin sa atin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, may pagkakataon na ginawa mo ng lahat para sa Diyos. You fulfilled every request that God asked you to do. When you have done all and He is still silent, siguraduhin mo lang nakilala mo yung Diyos na sinasamba mo. You are very certain of His word. Always remember, faith is silently waiting. He is only testing your faith to see what you will do. Kaya kung minsan mga kapatid, pag wala ka na magawa, ano yung naging bahala ka na Panginoon? Ikaw nakakaalam na lahat. Alam niyo mga kapatid, nagkaroon ako ng isang experience. Ito lang, nung ma-hospital ang aking mother. Talagang dumating sa punto na gano'n naman yung kondisyon na anytime pwede na siyang bumigay. At nag-decide kami na, nag-usap kami ng kapatid ko na sinabi niya na ayaw na namin pahirapan na aming mother dahil kung sasaksakan naman siya ng mga tubo, kung ano-ano, it's another burden for her. At the age of 83, nakikita namin nahihirapan siya. So sabi ko, Lord, hindi sa ayaw namin siyang mabuhay pa. Ang naging dealing ko sa Panginoon, kung ano yung para sa Kanya, ibigay niyo. Wala akong hiniling na, Lord, palakas, makuha siya. Ang naging kahilingan ko lang, Lord, kung ano yung para sa Kanya, ibigay mo. Alam niyo mga kapatid, the next day, biglang tumawag ang aking kapatid na sabi niya, nagising na siya. So, without this, yung mga tubo na dapat ilagay sa kanya, nagising siya at kahapon nga, nagpadala ng video ang aking kapatid. He's hindi ko na nakita yung mukha niya na ganun, dahil nung nakarecover siya, yung unang atake niya, yung unang seizure niya, hindi ganun yung hitsura niya, ditong nakita ko, nung makarecover siya. She's much more better doon sa sitsura niya. Sabi ko, purihin ang Panginoon dahil pag ibibigay mo kasi sa Diyos ang lahat, siyang bahala eh. Katulad nung kung paano ibinigay yung mga magulang ni Moses. Si Amram saka si Jochebed na pinaubayan niya na sa Diyos. Lord, kayo nang bahala. Inilagay niya lang sa maliit na arka at inilagay sa River Nile, at alam natin ang River Nile is puno ng mga buhaya. But then, nakasumpong, kung bibigay mo sa Diyos ang lahat, siya ang magbibigay sa iyo ng kaligtasan. At anong nangyari? Si Moses ang ginamit ng Diyos upang makaligtas ang bayang Israel sa pag-alipin sa bansang Ehipto. At nakita natin yung mighty works of God, yung mighty hand of God na siyang gumalaw, hindi ang tao, hindi sa karunungan ni Moses na nag-try siya na iligtas ang bansang Israel, na alam niya na siya yung sinugo pero mali yung paraan na ginawa niya. Kaya pumunta muna siya sa ilang for 40 years at saka siya ibinalik nung katandaan niya
Pero ang Diyos pa rin ang gumalaw upang makalaya ang bansang Israel sa pagkalitin sa bansang Egypto. So makita natin mga kapatid, that widow woman, she don't have enough food, but a handful of meal and a little oil. Kaya sinabi niya kay Elijah, and he said, as the Lord thy God liveth, I have not a cake, but a handful of meal in a barrel, and a little oil in a cruse. And behold, I am gathering two sticks, that I may go in and dress it for me and my son, that we may eat it and die. So, last meal na nila yun. So, she came out to gather 2 sticks for their last meal, and there was the prophet of God asking for water and for bread. Tingnan niyo mga kapatid, God-fearing person is always willing to share what we have, what they have, what we have. Because nagiging conviction sa atin sa loob natin na pag may kailangan ang kapatid natin, ang nagiging kaisipan natin yung makatulong. Dati noon, siyempre pag tayo ay wala pa nung tayo nasa sanlipot na tayo, pakailan po diyan. Ganun naging attitude natin eh. Sabi niya, ako nga, hirap na hirap din eh. But then, nung tayo makatanggap ng salita ng Diyos, kung ano yung maitutulong natin, talagang bibigyan natin yung tulong, mga kapatid. And, the widow, umuo siya at politely, okay, sige, sabi niya, nung humingi ng tubig, sige, bibigyan kita, paghati-hatian na natin kung ano yung meron kami. And at the same time, nung humingi ng kapirasong tinapay, sinabi niya sa propeta, huling pagkain na namin to, lalabas ako at kukuha ko ng kahoy, gagawa ko ng tinapay sa konting harina at langis na ito, at pagkatapos mamamatay na kami. And Elijah said, sa 13, and Elijah said unto her, fear not, go and do as thou hast said, but make me thereof a little cake first, and bring it unto me, and make after for thee and thy son. So sabi niya, napaka-insensitive naman ito si Elijah sa sinabi niya sa widow. Sinabi na nga na wala na eh. Sinabi mo niya, igawa mo muna ako ng tinapay. Ako muna, unahin mo ako. Bago kayo. At saka, pagkatapos ko, gumawa kayo. So, sa palagay mo, may gagawin pa siya eh, naibigay na nga sa kanya. So, makikita natin mga kapatid na gumagalaw ang Diyos. At pagkatapos na gumawa, paano? Gagawa siya ng gano'n na wala na nga. But God is trying to show us in this situation. Sabi nga niya, sabi nga sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, put God first in everything you do. Put His word first, put His spirit first, sa halip na ilagay mo siya sa huli. Dahil kung unahin mo siya, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Hindi ka pababayaan ng Diyos. Dahil yung huling tinapay na ibinigay mo, ito yung ang magbabalik sa iyo ng tinapay ng buhay na walang hanggan. So, at makikita natin, and that last meal represent our Lord Jesus Christ. God gave us His meal offering to have our eternal life. Kung ang iniisip ng balong babae na kamatayan na pag ibinigay niya, subalit hindi pala. Hindi sila pinagkulang ng Diyos. Buong panahon na walang ulan, nagbigay ng harina at saka ng oil doon sa kanilang banga, hindi na ubusan yung widow woman at kumain sila ng sagana. Hindi sila nagkulang. So, kailangan durugin ang butil, the seed word, upang maging harina. It is the symbolizes yung meal na sinasabi na. At ang harinang ito ay ihalo sa langis, which represent the Holy Ghost, and the 2 sticks represent the cross in the Calvary. At kung saan pinako ang ating Panginoong Kristo. That is that meal offering represent yung ginagawa ng babaeng balo. Na nagsilbing panggatong sa pinaghalong langis at harina dahil kailangan dumaan ito sa apoy ng kamatayan upang maging tinapay. And after 3 days, our Lord Jesus Christ, He is the bread of life that come from heaven. So nakita natin na He is that word para tayo ay mabuhay. Sabi nga sa John 1:1, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God. Ang kagandahan, the Word was made flesh and dwelled among us. Amen. And we beheld His glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. So, sa katotohanan ng kanyang mga banal na salita, naging kaligtasan natin ang pagtanggap sa ating Panginoong Kristo. Naging kaligtasan ng mga taong tatanggap at mananampalataya sa Kanya. At tulad nga ng sinabi natin ng message kanina, sa John 3:16, talagang ito ay talagang, it is a memory verse for all. Not only for us in this end time. For all. Makikinig natin ito, mga bagay na ito. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Ito, hanggang dito lang binabanggit ng mga denomination. But that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Kung sino lang yung mananampalataya, yun lang. Pero wag natin puputulin. Buo natin kunin yung John 3:16 upang makita natin yung tunay na kahulugan ng pagliligtas ng Diyos. Kaya naman, nang sundin ng babaeng balo, ang salita ng propeta ng Diyos, hindi sila nagkulang. Hindi sila pinagkulang na Diyos at nagkaroon sila ng kasapatan hanggang sa dumating ang ulan. For thus saith the Lord, so yung ating verse kanina, 1 Kings 17:14, for thus saith the Lord God of Israel, the barrel of meal shall not waste, neither shall the cruse of oil fail, until the day that Lord sendeth rain upon the earth. She is obedient to the word. She turns and starts, not knowing what he is doing. He just follow the word of God. Wala siyang ka-idea, basta sinunod lang niya. So, sabi nga, and he went and did according to the saying of Elijah, and she and her house did eat many days. That is why, my dear brothers and sisters, kaya tayo minsan, if we are led by the Holy Ghost, sometimes we don't know what we are doing. Nagiging kakatuwa, nagiging adbol. Nagiging adbol tayo sa iba dahil nakakagawa tayo ng mga bagay na talagang hindi pwedeng gawin ng normal na tao. Kasi tayo ay guided by the Holy Spirit. Kaya when we see hear that, thus saith the Lord, sigurado. Yun na yun. Amen. We knew who was it then. He is the Lord God Almighty, the Creator of heaven and earth. We are certain that He is our God. Katulad ng pagiging certain ng Hebrew children, nina Shadrach, Meshach, Abednego, na they believe God and stood for God. They will not worship other God. Na kahit sila ay ilagay sa horno na pinainit ng 7 beses, they did not bother. They just go in and wait there. At alam natin silently, God is moving. At nung makita na ni King Nebuchadnezzar, 3 lang yung nilagay natin dito, bakit naging 4 na? So God is there. The 4th man in the fiery furnace. So makita natin, He assured at He walked with them until everything is over. So my dear brothers and sisters, when you have done all that you can do, be in prayer or being prayed, and your heart doesn't condemn you, and you are living right with the God, just hold on to it. Sabi nga natin propeta, God has to answer. He is testing you. Lagi natin hawakan, kahit na anong pagkakataon, kahit na anong sitwasyon, hawakan natin ang Diyos at hindi tayo mapapahiya sa Diyos, mga kapatid. Kasi if you turn loose the next morning, sabi niya, in the first place, wala kang pananampalataya sa Diyos. You don't have faith at all. Pero kung ikaw ay may faith, you hold on it until your last breath. Sabi ng ating propeta. You are certain that God is God who answers prayer, for he cometh to God, must believe that He is the rewarder of those who diligently seek Him. Sabi nga doon sa Hebrew 11, but without faith, it is impossible to please God. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him.
At kung makita natin ang buhay ni Job, kung paano siya naging certain sa salita ng Diyos, mga kapatid. When he is accused of being a secret sinner, when his flesh was rotting from his body and his children has been killed, he was poverty-stricken, but he is very certain of God. He still knew that he was right before God. Alam niya na matuwid siya sa Diyos, sa harapan ng Diyos. And he healed it because he knew himself. Kilala niya yung sarili niya. At tayo mga kapatid, kahit na anong gawin natin i-justify yung sarili natin sa ibang tao, alam natin kung sino tayo. Tayo lang ang nakakaalam sa sarili natin. Yung relasyon natin ng Diyos, tayo lang nakakaalam kung tayo ba ay matuwid sa salita ng Diyos, kung tayo ba ay nagtuwid-tuwiran lang sa harapan ng ating mga kapatiran, kung tayo ba ay unbeliever, kung ba tayo ay make-believer, tayo lang ang nakakaalam mga kapatid. Ano yung nasa ng puso natin, ano yung ginagawa ng isip natin, ng mga kamay natin, ano ba yung nasa isip natin, ang Diyos lang nakakaalam at tayo ang nakakaalam. Wala nang iba. So, mga kapatid, everybody was against him, kay Job. And ang masakit pa nito, nang dumating ang kanyang asawa, sa halip na i-comfort siya, ikinondem pa siya. Yun ang mahirap. Babae pa rin ang naging isang malaking pagsubok kay Job. Sabi nga do sa Job 2:9, then he said his wife unto him, does thou still retain thine integrity? Curse God and die. Tingnan nyo kung gaano katindi yung salita. But he said unto her, alam mo sabi, he's very certain, sabi niya, thou speakest as one of the foolish women speaketh. What? Shall we receive good at the hand of God, and shall we not receive evil? In all this did not Job sin with his lips. So hindi siya nagkasala. And he said, naked came I out of my mother's womb, and naked shall I return thither. The Lord gave, and the Lord had taken away. Blessed be the name of the Lord. So, alam niyo mga kapatid, naging battleground siya ng Diyos at ni Satanas. God was testing him. So as we are in the testing period, at alam natin, don't hold down the bar. Kailangan lagi tayong defensive. Kung paano ang bansang Israel na makapwesto na sa kanilang pinangakong lugar, they position themselves and they are defending the word of the Lord. Dahil yun ay ibinigay sa kanila. So God is certain that Job is very certain of him. Because Job was righteous before God, doing all the things required by God during his time. He know he'd offered the burnt offering. He come by the way of the blood. He know that God answered his prayer, and God brought him out victorious because he was certain of God. Sigurado siya. At tayo man mga kapatid, kaya tayo nandito tayo, sigurado tayo sa tinatayo nating pananampalatayang to. Sigurado tayo sa salita ng Diyos. Sigurado tayo na kilala natin ang Diyos. So, mga kapatid, if we are certain of God, we can take His word whatever He says. And if you are not certain that He is God and this is not the Bible, kailangan mag-ingat na tayo sa ating mga gagawin dahil sigurado puro problema ang aabutin natin mga kapatid. If you are certain, meets His requirement. Kung certain ka, kailangan masatisfy mo yung requirement ng Diyos, yung salita ng Diyos. Then faith takes its solemn rest. Andun yung pananampalataya, nakarest ang pananampalataya mo. Faith cannot be based upon shifting sand of man's theology, upon man-made creeds and dogmas of religion, upon big and organized churches. But faith takes its solemn ground upon the eternal, everlasting rock of revelation of who is our God
and who is our Lord Jesus Christ. At ito ay talagang hayag na sa atin. And God's eternal faith, it is unmovable with the power of the Holy Ghost, mga kapatid. Lahat ng sign ay nangyari na. The coming of the Lord Jesus Christ is very near. God is coming for His church only. Amen. Hindi ito pupunta sa mga denominational churches. Sa totoong iglesia, sa totoong katawan ng ating Panginoon sa Kristo. Jesus Christ never asked the question, will I find organized church when I come back? Will I find righteous when I come back? Will I find organized religion when I come back? Will I find more tithes and offering when I come back? Will I find pastor, brother, and sister in the church when I come back? No. I tell you, sabi nga sa Luke 18:8, I tell you that He will avenge them speedily. Nevertheless, when the Son of Man cometh, shall He find faith on the earth. Amen. So, yung faith ang hahanapin sa ating mga kapatid. At ang faith na yan ay yung faith natin doon sa Word of God, doon sa kay Jesus Christ, which is the Word of God. At sabi nga ng ating Panginoon so Kristo, believest thou that I am in the Father, and Father in me, and the words that I speak unto you, I speak not of myself, but Father that dwelleth in me, He doeth the works. So, are we certain that we have this faith? Praise God. Amen? Amen. Are we certain that we have the right baptism? Amen? Are we certain that we have the right understanding of Godhead? Amen? Are we certain that Jesus Christ is the same today, yesterday, and forever? Amen? Are we certain that the Holy Ghost is teaching us right now? Amen? Amen. Are we certain that we are washed by the blood of our Jesus Christ? Amen? Are we certain that our church is founded on the rock of revelation of who Jesus Christ is? Amen? So mga kapatid, one last question. Are we certain that in the moment, in the twinkling of an eye, at the last trump of God, for the trumpet shall sound, and the dead shall rise incorruptible, and we shall be changed. For this incorruptible must be put in corruption, and this mortal must put in mortality. Amen. Are we certain? Amen. So, then if we are certain, mga kapatid, we will be going to rapture. To meet our Lord Jesus Christ in the air. So, see you there. See you there, my dear brother and sister. Nawa, patuloy tayong makasumpong ng biyaya sa ating Diyos na buhay. Purihin ang Diyos. Hindi natin pupurihin ang mga taong tumatayo dito, kundi ang Diyos na nagbigay ng salita niya, and that is our Lord Jesus Christ. So, magsitayo tayo mga kapatid at patuloy tayong magpasalamat sa ating Diyos na buhay. Praise God, hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos, salamat muli, Lord God, sa patuloy na pangungusap niyo sa iglesia, Lord God. Salamat sa pagbibigay niyo ng kaunawaan, ng kasapatan, Panginoon Diyos, na we are very certain that you are our God, that we are the sons and daughters of God, Panginoon Diyos, at alam po namin na habang kami po ay, Panginoon Diyos, ay sumusunod at umaayon at kami po ay namumuhay sa inyong mga banal na salita, patuloy kayong magbibigay sa amin ng kasapatan, patuloy na magbibigay ng proteksyon upang hanggang sa pag-agaw, Lord God, hindi po kami magkakaroon ng mga balakirin, Panginoon Diyos, na alam po namin na magiging smooth ang paglakad namin, Panginoon Diyos, habang kami po ay nagpapailalim sa inyong mga banal na salita. Salamat, Lord God, at patuloy kayong mangusap, maging sa lahat ng mga kapatiran na nakikinig sa internet, Lord God, maging sa aming mga pamilya na malalayo sa amin, Lord God. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon Diyos, na nawa, patuloy kayong kumilos sa buhay ng bawat isa at patuloy na magturo sa amin upang lalo kaming maging certain, Panginoon Diyos, sa inyong mga banal na salita, lalo kaming kumapit sa inyong mga banal na salita, lalo kaming manampalataya sa inyong mga banal na salita, at lalo kaming umasa na pagdating ng pag-agaw, kami po, Panginoon Diyos, ay sama-samang angat upang salubungin ang aming Panginoon sa Kristo sa alapaap, Lord God. Muli mga salamat, Panginoon Diyos, kayo pong patuloy namin pupurihin, dadakilain sa sambahin, Lord God, sa dakilang pangalan ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoon sa Kristo. Amen, Lord. Hallelujah. Kailangan na po tayo para sa closing song at umari po, nanya ako si Brother Jules para sa closing prayer.
with me. We know the end time is surely near. So just be faithful, believe His word, stay in the message that you have heard. Listen to God's prophet, His message here. Walk in the light word, His stars to me. In every church age, God's star shall shine to help God's people the truth to find. In this last church age, the star shall shine. So friends receive it, walk in the light. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to God's prophet, His message here. Walk in the light word, His stars to lead. Do not regret me, He gave the church. The prophet cried, get one more time, I write His way. Thus saith the Lord, can never fail. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to God's prophet, His message here. Walk in the light word, His stars to be. Do not be fearful or filled with dread. The seven angels, He is not dead. He delivered the message we have received. Let us rejoice then, for He's revealed. So just be faithful, believe His word, stay with the message that you have heard. Listen to God's prophet, His message here. Walk in the light word, His stars to lead. One day, our church is over, it's so hard to find. It seems like everyone a modern Jezebel. We think about her face, walking and prancing around with the thinking of her dancing and carrying on. Imagining
Amen.